The Extreme Feast. Kabanata 961-80. Ano ang nangyayari? Ano ang bagong boss? Ang mga tao ba mula sa Palmer Group ay nakalusot sa mga manggagawa? Ang dalawang lalaking pinili ni Vic ay tiyak na inayos ng Palmer Group. Alam na alam niya kung ano ang karaniwang manggagawa. Sila ay isang grupo lamang ng mga walang kwentang tao. Paano sila magkakaroon ng ganoon kataas na adhikain? At gusto pa nilang pamahalaan ang minahan. Maaari silang mangarap. Reply now ha. Lahat kayo reply. Sigaw ni Vic na nagwawala at tumalon pababa ng hagdan. Kung hahayaan niya silang gawin ang gusto nila, paano niya mapapamahalaan ang mga ito sa hinaharap? Paano niya maaagaw ngayon ang ika-8 mining zone? Ikaw bastard! How dare you make trouble in my territory? I'll make sure you regret it. Sigaw ni Vic. Gumalaw ang mga tao sa likod niya. Patayin ang dalawang manggugulo. Mabangis na sabi ni Vic sabay turo sa number 5 at number 24. Mabangis silang tumakbo patungo sa number 5. Ilang beses na silang nakagawa ng ganoon at alam nila na kahit gaano pa kalakas ang ingay ng mga manggagawang ito, ang kailangan lang ay isang mahusay na pagpalo para kumilos sila. Sumili ang ngiti sa labi ni Ethan makita niya ang lahat ng lalaki na umaakyat patungo sa number 5 at number 24. These guys overestimate themselves. Ang mga numero 5 at 24 na ay gumagalaw din. Para silang dalawang galit na dragon na nagising at nakatakas mula sa ice dungeon na nagbuklod sa kanila sa loob ng 1,000 taon. Kasing bilis ng dagandong ng dragon ang takbo ng dalawa. Mas nakakatakot pa ang ugali nila kaysa sa mga taong iyon. Sa isang kisap mata, dalawang tao ang pinalipad sa isang tumpok ng mining ore nang makaharap sila ng number 5 at number 24. Naitim ang kanilang balat sa mineral at walang tigil silang nagsisigawan. Ha! Naging hysterical ang number 24. Kung hindi siya magsusumikap, malamang na hindi siya gaanong lalaban dahil nakapares siya sa number 5. Sa loob ng ilang sandali, natalo ng number 5 ang 5 hanggang 6 na tao. Kailangan niyang abutin. Sabay silang umatake at hindi mapigilan. Ang kanilang walang kapantay na kamao ay mabigat at nangingibabaw. Ang sino mang lumapit sa number 5 at number 24 ay pinalipad sa kalapit na or sa ganap na pagkatalo. Nanuyo ang lalamunan ni Vic. Tao ba sila? Maaari bang maging ganito kalakas ang mga minero? Siguradong pinaglalaroan siya ng mga mata niya. Siya ay orihinal na balak na sumugod at pindutin ang numero 5 sa ulo ng isang stick. Pero ngayon, pakiramdam niya ay napako ang mga paa niya sa lupa at hindi makagalaw. Bago pa man magawa ni Vic, lumipad sa kanya ang isa sa kanyang mga tauhan at tinamaan ang kanyang binti. Ang dugong bumubulusok mula sa kanyang bibig ay labis na natakot kay Vic kaya napasigaw siya at napaatras ng ilang habang. Nakakamatay na mapatla ang kanyang mukha. Wala pang 1 minuto ay natalo ang mga lalaki. Ang dalawang ito ay hindi mga taong may dugo. Gusto mo kaming batukan? Tumaas ang kilay ni number 5 at naglakad papunta kay Vic. I don't like that. Napalunok si Vic habang umaatres. Anong ginagawa mo? Anong gusto mo? Westmore ito, para hindi ka magulo dito. Papatayin ka ni Master Fraser. Sinampal ni number 5 si Vic ng marahas sa mukha at pinalipad siya. My big boss taught me to lead by example, itinaas niya ang paa at tinapakan ang dibdib ni Vic. May pumutok na parang mga buto na nabali at nagpakawala ng masakit na sigaw kay Vic. Hindi ba ito ang parehong lugar? Kung saan si Rick ay nagdusa ng mga belang buto. Pero sabi din ni Big Boss. Lalong naging mabangis ang titig ni number 5, na parang may hanging pamatay na biglang pumasok at napabuntong hininga si Vic. Hindi namin kailangang maging makatwiran sa mga bastos na tulad mo. Ikaw. Nanginginig ang boses ni Vic. Maaari tayong gumamit ng dahas. Kabanata 962. Sinuntok ni number 5 si Vic sa mukha. Nalaglag ang mga ngipin niya at nawalan siya ng malay. In a split second, lahat ng mga trabahador na kanina pa nagpipigil ng hininga ay nagsimulang umungol. Magre-rebelde sila. Palagi nilang gustong makipag-away at kahit ilang beses sinubukang magrebelde. Ngunit hindi sila nagkakaisa o matapang at hindi man lang nagkaroon ng lakas. Kaya patuloy silang binubugbog ni Rick at ng mga amo hanggang sa matakot na silang lumaban.
Pero ngayon, nakita nila ang number 5 at number 24 na binubugbog ng sarili nilang mga mata si Vic at ipinakita sa kanila na kaya nilang magrebelde. Marunong silang magrebelde. Dapat silang magrebelde. Nagre-rebelde sila para sa kanilang buhay at karapatan. Ikaw. Huwag kang lalapit. Lahat ng lalaking nakahandusay sa lupa ay nakamasid habang papalapit sa kanila ang mga menero at nagsimula silang manginig. Pinilit nilang bumangon, ngunit ang kanilang mga paa ay masyadong mahina para makatayo. Pinalibutan sila ng daan-daang menero. Ang titig lamang sa kanilang mga mata ay sapat na upang magdulot ng takot sa loob nila. Lumabas sa ikawalong mining zone. Sigaw ni Henry. Pinamunuan niya ang daan-daang menero na sabay-sabay na sumigaw sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, lumabas kayo sa ikawalong lugar ng pagmimina. Parang kulog ang boses nila. Siyempre, ang mga taong iyon ay masyadong natatakot na magsalita o nanatili pagkatapos umihi ng kanilang pantalon sa takot. Bagamat bali ang mga paa nila, buong lakas nilang gumapang palayo. Namula ang mga mata ni Henry. Namumula ang lahat ng mata ng mga menero. Hindi nila inaasahan ang kanilang sarili na makakaganti at ipaglaban ang kanilang sariling mga karapatan. At talagang nanalo sila. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanilang mga bagong amo na sina Ethan at Diane. Handa silang bigyan ng mga manggagawa ng pagkakataong ito at suportahan sila. Mula sa malayo, tumingin si Henry kay Ethan at gusto siyang lumapit para magsalita ng iyang salita sa lahat. Ngunit ikinaway ni Ethan ang kanyang kamay para tanggihan ito at hayaang si Henry mismo ang maghawak nito. Kung umalis siya, ito ay magpahina sa kanilang momentum. Iisipin nilang lahat ay nakamit lang nila dahil sa kanya at hindi sa sarili nila. Nais ni Ethan na matuto silang magbigay muli at higit sa lahat, bumuo ng kanilang tiwala sa sarili at pagmamalaki. Naintindihan naman ni Henry at tumango. Pagkatapos ay bumaling siya upang batiin ang kanyang mga kapwa menero, mga kapatid, maraming taon na tayong nagtrabaho sa ikawalong sona ng pagmimina. Ito ay kasing ganda ng ating tahanan, at nawalan pa nga tayo ng ilang kapatid sa minahan. Ngunit dahil ang bagong may-ari ay handang bigyan tayo ng pagkakataong sakupin ang ikawalong sona ng pagmimina, dapat nating gawin ito ng maayos. Sabihin mo, kaya ba natin? Oo, kaya natin. Lahat ay sumigaw sa tuktok ng kanilang mga baga. Malaki. Malakas na sabi ni Henry. Kung gayon mula ngayon, bubuo tayo ng unyon ng manggagawa at maghahalal ng mga kinatawan na mamamahala sa sona ng pagmimina. Gagawa tayo ng mga alituntunin na dapat sundin ng lahat. Ang sino mang lalabag sa mga ito ay laban sa atin at gustong sirain ang ating mga pangarap. Aalisin natin ang sino man who dares to do so. Yan. Sumasang-ayon kami. Sumasang-ayon kami. Kung sino man ang lumabag sa mga patakaran, ito ay katulad ng pagsira sa ating pag-asa. Hindi natin ito pababayaan. Naging wild ang crowd. Nanginginig si Diane habang nakatayo sa di kalayuan. Halos gusto na niyang umiyak ngunit itinikom niya ang kanyang mga labi at pinipigilan ang kanyang mga luha. Siya ay isang sensitibong tao sa simula, kaya ang makita silang lumago ng sapat na independyente upang mapanatili ang kanilang pag-asa at dignidad ay nagpakilos sa kanya. Ang nasabing pagtatapos ay higit na makabuluhan kaysa sa paglutas ng problema ni Ethan para sa kanila. Asawa, ang galing mo. Hindi maiwasan ni Diane na tumingin kay Ethan ng marahan, idol talaga kita. Kabanata 963. Ngumiti si Ethan at hinawakan ang kamay ni Diane, wife, sa anong paraan mo ako iniidolo? Alam ni Diane ang ibig sabihin ni Ethan. Namula agad ang mukha niya nang inabot niya ang likod ng kamay niya. Grabe ka. Huwag mo akong pagtawanan. Tumawa ng malakas si Ethan at hinayla si Diane sa mga braso niya, okay, hindi na kita aasarin. Ikaw lang ang taong kayang mangbuli sa akin. Pero walang ibang pwedeng mangbuli sa'yo, pati ako. Sumama siya kay Diane. Ang mga problema ng ikawalong sona ng pagmimina ay nalutas lahat. Ngayon ay oras na upang itakda ang mga patakaran. Ayaw ni Ethan na si Henry mismo ang gumawa nito dahil hindi niya iyon husay. Gayon din, maraming tao sa Palmer Group ang makakatulong dito. Sinabihan ni Ethan si Owen na lumipad ng dalawang makaranasang lalaki mula sa hilaga para gabayan sila.
Ito lamang ang unang hakbang para sa ikawalong mining zone at ginagamit ito ni Ethan bilang isang piloto. Nais niyang magtatag ang mga manggagawa ng mga unyon at pamahalaan din ang sistema. Pagkatapos ay maaari silang bumuo dito at gawin itong mas kakaiba. Ang pagkakaroon ng mga lugar ng pagmimina ay makabuluhan lamang pagkatapos matiyak ang mga karapatan at benepisyo ng mga manggagawa. Noon lamang nila dahan-daang simulan ang pagbabago ng Westmore ng paunti-unti hanggang sa ito ay ganap na naiiba sa dati. Hindi nag-alala si Ethan tungkol sa iba pang mga mining zone. Sa sandaling lumabas ang balita tungkol sa ikawalong sona ng pagmimina, ito ay magiging tulad ng isang paro-paro na nagpapakpak ng kanyang mga pakpak upang magpalabas ng isang maliit na ipoypo at sa huli ay magiging isang malaking bagyo. Sa lalong madaling panahon, ito ay magwawali sa lahat ng mga mining zone sa Westmore. Hindi nag-alala si Ethan sa mga manggagawang sinamantala dahil nakapasok na si Brother Geoff at ang iba pa sa bawat mining zone. Kaya ang sinumang magtangkang maging nakakatawa ay tiyak na mapapahamak. Paparating na ang butterfly effect. Palihim na ikinalat ni Henry at ng iba pa ang balita tungkol sa insidente sa ikawalong mining zone. Kumalat ito sa buong Westmore sa bawat mining zone. Ang suporta ng Palmer Group para sa lahat ng mga mining zone na mapamahalaan sa sarili at sumang-ayon na bumuo ng isang unyon ay nagparamdam sa mga manggagawang matagal nang nagtitiis na parang nakakita sila ng isang oasis sa desyerto. Ito ay hindi lamang nagbigay sa kanila ng isang kislap ng pag-asa. Literal na nailigtas nito ang kanilang buhay. Matapos manguna ang ikawalong mining zone, pinili din ng ikatlong mining zone na mag-strike at gumawa ng parehong kahilingan. Agad silang nakipag-away sa mga kinauukulan. Ngunit ang lahat ay magkakadikit. Para sa kanilang mga legal na karapatan, matapang silang lumaban para sa kanilang sarili at sa huli ay nakuha rin nila ang kanilang gusto. Ang ikawalong mining zone, pagkatapos ay ang ikatlong mining zone, na sinusundan ng ika-9, ika-7, ika-12. Sa loob lamang ng 3 araw, para bang isang lindol ang tumama sa buong Westmore at ikinagulat ng lahat. Maraming mga mining zone ang nagpahayag na sila ay magtatayo ng mga unyon at mamamahala sa kanilang mga sarili. Nagalit iyon sa 3 taong namamahala sa Black Star Mining. Sa itaas na palapag ng gusali ng opisina ng Black Star Mining. Baka sa mukha ni Diesel ang inis. Siya ay orihinal na payat, at ang kanyang matataas na cheekbones ay nagpamukha sa kanyang mukha na medyo malupit at malamig. Ako na ang bahala, sabi niya sa telepono. Dapat mabilis kayong mag-ayos. Ang Palmer Group ay agresibo at mahirap pakitunguhan. Hindi inaasahan ni Diesel na ganoon kabilis ang pagdating ng Palmer Group. Nais ng 3 sa kanila ang kumpletong kontrol sa mga mapagkukunan ng Westmore at maputol ang ugnayan sa mga makapangyarihang pamilya sa Hilaga. Matagal na nilang pinlano ito. Ngunit isang makapangyarihang hilagang pamilya ang biglang sumuko sa kalakalan ng pagmimina ng Westmore at inilipat sila sa Palmer Group sa halip. Paano nila siya nakahiga? We have been calling the shots for many years. Kahit ang makapangyarihang mga pamilya sa North ay hindi nang ahas na manggulo sa amin. Sino sa tingin ng Palmer Group sila? Galit na sabi ni Diesel, kung itulak nila ako ng sobra-sobra, makakalimutan nilang iwan si Westmore ng buhay. Kabanata 964. Lumingon siya para tingnan ang nakaupo sa sofa matapos ibaba ang telepono. May malungkot na ekspresyon sa mukha niya. Nalaman mo ba ang nangyari? Oo, Mr. Fraser. Agad namang bumangon ang lalaking nakaupo sa sofa at iniabot ang investigation report kay Diesel. Nagsimula ito sa ikawalong lugar ng pagmimina nang gumawa ng gulo si Henry. Siya ang pumunta sa Greencliff para imbitahan ang Palmer Group at pinalaki ang gulo. Ha! Paano nagagawa ng hamak na Monero ang ganyan? Ngumisi si Diesel. Pero dahil naglakas loob siyang manggulo, hindi ko siya papakawala ng madali. Oo, nasa labas si Flintstone kasama ang kanyang mga tauhan na naghahanap sa kanya ngayon. Kailangan nating gumawa ng halimbawa sa kanya. At saka, 3 mining zones lang ang patuloy na nakakaranas ng deadlock. Pero kung magpapatuloy ito, baka hindi na sila magtagal. Napakahirap na sugpuin ito nang magkaroon ng momentum ang mga manggagawang iyon. Mr. Fraser, sa tingin mo ba dapat natin pindutin ito? Hinampis ni Diesel ang mesa. Mga langgam lang sila.
Ano pa ba ang magagawa nila? Sabihin sa lahat na pumunta at sirain sila ng buo. Wala akong pakialam kung sino ang gumagawa ng gulo. Itigil mo na ito. Huwag mo akong sisihin sa pagiging masama sa sinumang nawala ng karapatang pamahalaan ang sona ng pagmimina. Oo, Mr. Fraser. Agad siyang pumasok sa trabaho. Si Dessel lang ang natira sa opisina. Nagsindi siya ng sigarilyo at bahagyang pinaikit ang mga mata habang iniisip kung paano ito haharapin. Ang Palmer Group ay lumabas ng wala at sila ay ganap na hindi handa para dito. Ang mga sinumpaang manggagawa ang dapat sisihin sa palihim na pagtakas sa Greencliff upang itatag ang Palmer Group. Iyon ay nagpapahintulot sa Palmer Group na makilahok. Nais niyang mapatili ang karapatang kontrolin ang industriya ng pagmimina ng Westmore. Paano kung ang Palmer Group ay nagmamay-ari ng mga pagbabahagi? Sila ang talagang kumokontrol sa negosyo. Dahil hindi pamilyar ang Palmer Group sa lugar, hindi nila ito maaga sa kanila. Ang kailangan lang nilang gawin ay gumawa ng isang ruse para pilitin ang Palmer Group na umatras at masunaring ibigay ang mga share nito. Kung ang Palmer Group ay nakulong sa Westmore, pagkatapos ay i-drag nila ang Palmer Group sa kanilang pagkamatay. Ngunit ngayon ay nahaharap siya sa ilang mga problema. Maaari talagang gamitin ng Palmer Group ang mga manggagawa laban sa amin. Bumuga ng usok ng sigarilyo si Dessel bago ngumisi, pero sa tingin ba nila ay matatakot tayo ng strike? Maaari tayong mawala ng pera. Kung tutuusin, pera ng Palmer Group ang pinag-uusapan natin. Inihagis niya ang upos ng sigarilyo sa lupa at bumangon. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at lumabas ng opisina. Hindi sapat na gumamit ng dahas kapag nakikitungo sa mga tao tulad ng Palmer Group. Minsan mas effective ang paggamit ng utak para pumatay. Kasabay nito, tuwang-tuwang sinabi ni Henry sa bahay ang kanyang asawa tungkol sa nangyari sa mining zone. Ngayon, kami na mismo ang mamamahala sa mining zone. Pipili kami ng mga taong may kakayahan sa pamamagitan ng unyon para mangasiwa sa amin. Nagpadala si Mr. Hunt ng mga profesional na tao para gabayan kami, kaya naniniwala ako magkakaroon ng malaking pagbabago dito sa lalong madaling panahon. Hinawakan ni Henry ang kamay ng asawa at masayang sinabi ni Mr. Hunt na simula ngayon, ang mga tao sa ating mining zone ay maaaring makakuha ng reimbursement para sa ating mga gastusin sa pagpapagamot. Gamutin namin kaagad ang iyong sakit. Ang mga eksperto mula sa Palmer Group ay nagpaalam kay Henry tungkol sa kung ano ang magiging hitsura ng mining zone at ang buong Westmore sa hinaharap, at iyon ay nagpasigla sa lahat ng mga manggagawa. Iyon ang uri ng buhay na maaari lamang nilang pangarapin sa nakaraan. Talaga. Nakakamangha. Tuwang-tuwa ang asawa ni Henry. I am so grateful to CEO Palmer and Mr. Hunt. They are really our lifesaver. Binuksan ang pinto at pumasok ang ilang dosenang lalaki. Si Henry ay mukhang natakot at pinrotektahan ang kanyang asawa habang sumisigaw, "Sino ka? How could you barge into my place? Ikaw dapat si Henry, di ba?" Pinaikit ng pinunong si Flintstone ang kanyang mga mata at agad na ikinaway ang kanyang kamay. Nabali ang kanyang binti. Kabanata 965. Ilang dosenang lalaki ang sumugod nang marinig nila ang utos ni Flintstone. Anong ginagawa mo? Anong gusto mo? Natakot si Henry habang patuloy na nakatayo sa harapan ng asawa. Kung maglakas loob kang manggulo, hindi ka pababayaan ni Master Hunt. Isang lalaki ang nagtaas ng kamay para sampilan si Henry. Mr. Hunt. Who cares? Napasigaw si Henry sa sakit at tumulo ang dugo sa gilid ng labi niya. Walang silbi ang pagtawag sa Palmer Group o kahit kanino dito. Kailangang mawala ng Master Hunt mo sa lalong madaling panahon, kung hindi, mamamatay siya sa isang miserableng kamatayan. Ninisyan ni Flint. Saktan mo siya. Agad namang binugbog ng mga lalaki si Henry. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan niya. Gamulong si Henry sa lupa habang ang kanyang mga kamay ay duyan sa kanyang ulo. Ngunit hindi ito pinabayaan ng mga taong ito at napakaingat. Stop! Stop now! Nagsimulang mag-alala ang asawa ni Henry nang makitang maraming lalaki ang bumubugbog sa kanyang asawa. Hindi niya pinansin ang sakit mula sa arthritis at nagpupumiglas na bumangon sa kama. Pagkatapos ay sinunggaban niya si Henry para harangin ang ilang suntok. Stop! Stop right now!
Sigaw ng asawa ni Henry na namumutla ang mukha. Ituloy mo siyang suntukin. Tumangging tumigil si Flintstone at mas naging mabisyo, ha, ikaw ang nanguna at lumikha ng lahat ng problemang ito. Sa tingin mo ba ay isang uri ka ng bayani? Walang mga bayani sa Westmore. Bubugbugin ko silang lahat hanggang sa mamatay. Matapos ang isang alon ng suntok, si Henry ay halos hindi humihinga habang ang kanyang asawa ay hindi kumikibo at walang malay. Mabuti pang mag-aral ka ng mabuti. Ngumisi si Flint, kapag ginawa mo ulit yun, papatayin kita. Tara na. Saka siya naglakad palayo kasama ang mga tauhan niya. Honey honey. Hindi pinansin ni Henry ang mga sugat niya at niyakap ang asawa habang sumisigaw, wake up. Wake up, please. Tulong. May tao, pakitulungan. Sigaw niya sa tuktok ng kanyang mga baga na nag-aalala. Hinarang ng kanyang asawa ang mga suntok para sa kanya at maraming beses na siyang binugbog. Babae lang siya. Sa oras na ito. Nasa labas ng pinto si Ethan at may hawak na basket ng prutas habang si Diane naman ay may hawak na bulaklak sa kanyang mga kamay. Dumating sila para bisitahin ang asawa ni Henry. Pagdating nila sa pinto, nakita nilang nakabukas ito at nasira. Naririnig din nila ang desperado at masakit na iyak ni Henry. Bumagsak ang ekspresyon ni Ethan at agad siyang pumasok. Lahat ng mga babasagin sa bahay ay nagkapira-piraso. Ang napakasimpleng bahay na iyon ay napakasira na, at ngayon ay parang mga guho. Malungkot na napaungol si Henry sa kanyang asawa sa kanyang mga bisig, tulong. Iligtas ang aking asawa. Anong nangyari? Agad na tumakbo si Diane. Bakit siya naging ganito? Flint. Si Flint ang nagdala ng mga lalaki para bugbugin ako. Ako ang samayre sa mga plano nila, kaya nila akong bugbugin o patayin, wala akong pakialam. Pero inosente ang asawa ko. Bakas ang galit sa mukha ni Henry. Gusto niyang patayin ang bastos na iyon ngayon. Wala siyang iba kundi ang buhay niya. Tumawag ka ng ambulansya, sabi ni Ethan. Gaano katagal na wala si Flint? Kanina pa. Niyakap ni Henry ang asawa habang nanginginig ang katawan, Mr. Hunt, hindi ako natatakot. Hindi ako natatakot. Wala akong kinakatakutan. Kahit mamatay ako, lalaban ako hanggang dulo sa kanila. Ang mga hayop na ito. Nararapat sa isang kakilakilabot na wakas. Don't worry. They will not end well, sabi ni Ethan kay Diane na manatili at alagaan sila habang hinihintay ang pagdating ng ambulansya. Pagkatapos ay mabilis niyang tinawagan si Tom Foster. Dahil ganito sila kalupit, hindi nila siya masisisi sa pagiging masama. Para magbago si Westmore, hindi lang sila maaaring umasa sa karahasan. Ngunit pagdating sa ilang mga hayop, ang mga Mao ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa talino. Kabanata 966. Pagkatapos umalis sa bahay ni Henry, isasama ni Flint ang kanyang mga tauhan upang magsaya sa mga inumin at kababaihan. Sinabi ni Mr. Fraser na hindi natin kailangang matakot sa Palmer Group. We still call the shots in Westmore. Kahit na dumating iyong mga makapangyarihang pamilya sa norte, hindi nila maaagaw sa atin ang industriya ng pagmimina. Malakas na deklara ni Flint, huwag kang mag-alala, mga kapatid ko. Hanggat sinusunod natin si Master Fraser, masisiyahan tayo sa buhay. Bago pa siya matapos magsalita ay biglang umalog ng malakas ang sasakyan. May tumama sa kanya ng malakas at nabaligtad ang buong sasakyan. Napalingon ang lahat kasama ang sasakyan, at ang mga hindi nagse-seatbelt ay halos mamatay sa mga pinsala sa leeg. Bago pa malaman ni Flint ang nangyayari, may sumipa sa pinto ng kotse. Biglang inabot ng isang kamay ang kwelyo niya at hinaila palabas ng sasakyan. May kalmo sa likod ni Flint at agad na napuno ng dugo. Pero hindi naging madali si Ethan sa kanya. Inihagis niya si Flint sa lupa at napaluhod siya sa sakit. Ah! Malakas niyang sigaw at tumingin kay Ethan, sino ka? Gusto mo bang mamatay? How dare you do this to my car? I will kill. Ah! Isang malakas na sampal ang nagpatigil kay Flint. Lumapit si Kuya Geoff at binuhat siya na may masamang tingin sa mga mata. Isipin mo ang ugali mo kapag nakikipag-usap sa big boss ko. Ikaw. Sinampal ulit siya ng kapatid ni Geoff, hindi ka papayagang magsalita ng kapatid ko. Gusto mo subukan ulit?
Hindi na nang-ahas si Flint na gumawa pa ng ingay. Nakahiga pa rin sa kotse ang mga dinala niya at hindi man lang makalabas. Paano niya lalabanan ang napakaraming tao ng mag-isa? Ikaw ba ang nakabangga kay Henry? Tanong ni Ethan. Sino? Sino ka? Paano kung matalo ko siya? Meron bang hindi ko pinangarap na talunin sa Westmore? Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at mukhang nananakot, nagtatrabaho ako kay Master Fraser, kaya kung ikaw. Hindi na siya hinayaang ipagpatuloy ni Kuya Geoff ang kanyang kalokohan. Pinayagan lang si Flint na sumagot sa mga tanong ni Ethan at wala nang iba pa. Sira ang ngipin, mahinahong sabi ni Ethan. At alam mo kung ano ang gagawin sa mga tao sa kotse. Yes, Big Boss. Sagot ni Kuya Geoff. Ano? Anong sinusubukan mong gawin? Anong gusto mo? Namutla ang mukha ni Flint, lalo na nang marinig niyang sinabi ni Ethan ang mga malupit na salita na walang bahid ng emosyon sa mukha. Parang ang pagpatay sa kanya ay katulad ng pagtapak sa langgam. Nagtaas ng kamay si Kuya Geoff at binigyan siya ng ilang sampal. Malakas ang pagkahulog nila kaya nagsilipad ang mga ngipin ni Flint. Tumutulo ang dugo sa leeg ni Flint habang patuloy itong sumisigaw sa sakit. Hindi ka ba mahilig mangbuli sa mahihina? Galit na galit si Kuya Geoff. If you have the guts, why don't you just bully me? Mahigit 10 beses niya itong sinampal. Sa bawat pagkakataon, halos himatayan si Flint ngunit muli siyang nagising sa sobrang sakit. Ilang sandali pa, bumagsak si Flint sa lupa na puno ng dugo ang bibig at nanginginig ang katawan. Walang kahit isang ngipin ang natira sa kanyang bibig, kaya kahit ang kanyang mga salita ay hindi maintindihan. Kayong dalawa. Baka sa mukha niya ang takot nang makita si Ethan at ang mga lobo. Napalunok siya ng mariin at marahas na umubo dahil sa pagsasakal ng sariling dugo. Lumapit si Ethan at tumingin sa kanya na para bang nakatingin sa isang patay na aso. In terms of fighting, you can't compare to me. Oh, ako nga pala si Ethan Hunt mula sa Palmer Group. Bumalik ka at sabihin mo sa Mr. Fraser mo na tumahimik siya dahil pupunta ako para putulin ang ulo niya. Kabanata 967. Nanginginig si Flint. Puno ng dugo ang bibig niya kaya hindi siya makapagsalita. Galing sila sa Palmer Group. Ang mga taong ito ay mula sa Palmer Group. How dare they hit him at Westmore? Sa tingin ba nila ay maaari silang kumilos ng walang ingat? Uye, naglakad ng ilang hakbang si Ethan bago tumalikod. Pinatayo nito ang buhok ni Flint. Don't you dare hit this commoner again. If you feel the need to beat someone up, you can look for me. Maaari kang subukan. Umalis si Ethan nang hindi lumilingon. Bumagsak si Flint sa lupa. Matagal bago siya nakabawi ng sapat na lakas para dahan-daang tumayo. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng labi niya bago dumura ng ilang beses para mawala ang dugo sa bibig niya. Pagkatapos niyang iluwa ang lahat, sa sobrang galit niya ay nanginginig siya. Ethan, I want you to die a horrible death. Naputol ang mga salita ni Flint dahil nawala lahat ng ngipin niya. Hindi niya kayang kumagat ng tao kung gusto niya. May nagbabantang ekspresyon sa mukha niya. Hindi niya pinansin ang mga taong nakakulong pa rin sa sasakyan at agad na pinuntahan si Diesel. Sabay takbo ni Diesel sa isang vilya. Nakatago ang vilya na ito sa isang nayon, at ang sariwang hangin at kapayapaan ay ginagawang napakasarap mag-relax dito. Wala sa mood si Diesel para sa alinman dito. Mabilis siyang naglakad papunta sa tea room at umupo. Pagkatapos ay nilagok niya ang buong tasa ng tsaa nang hindi tumitingin. Nasaan si George? Pinunasan ni Diesel ang kanyang bibig. Itinaas niya ang ulo para tingnan ang taong umiinom ng tsaa. Kahit na laging pakiramdam ni Diesel na siya ay isang bastos na tao, ang lalaking ito ay palaging nagpipilit na umarte na parang nagal-inang. Masyado siyang mapagkunwari. Ilang araw ko na siyang hindi nakikita. Dapat kamag-anak niya yung mga yon. Hindi matangkad o payat si Gus, kahit na parang ang pangalan niya. Sa halip siya ay medyo pandak at mataba, at ang kanyang nakaumbok na tiyan ay halos dumampi sa mesa ng tsaa. Casual niyang ibinuhos ang sarili ng isang tasa ng tsaa, pagkatapos ay sinulyapan si Diesel na may kalahating dilat na mga mata, ito ay isang mahalagang bagay. Wala nang mas mahalaga pa rito.
Nagningning ang mga mata ni Dessel. Agad niyang inilipat ng kaunti ang kanyang upuan at nagtanong sa mahinang boses, ano ang makukuha natin? Hindi siya nag-effort na itago ang kasakiman sa kanyang mga mata. Hindi ko pa alam. Kailangang pag-usapan pa, ani Gus, pero kung husgahan ang sitwasyon, kahit na gusto tayong kontrolin ng mga makapangyarihang pamilya sa norte, mahirap. Ang bargaining chips na mayroon sila ngayon ay maaaring umani ng malaking kita para sa kanila. Dati ay hindi man lang sila naglakas loob na isipin, lalo pang hilingin. Pero ngayon ay hindi na sila natakot dahil sapat na ang bargain na hawak nila para makuha nila ang pinapangarap lang nila noon. Puno ng pananabik at kasakiman ang kanilang mga mata. Ang hilaga ay hindi angkop para sa atin, panunuyan ni Dessel, paano kung tayo ay maging isang makapangyarihang pamilya? Kung hindi ka magiging isang napakalakas na pamilya, mapapaligiran ka pa rin ng panganib. And what's the point of being such a powerful family? Even the long group is gone, mahinahong sabi ni Gus. Binuhusan niya si Dessel ng isang tasa ng tsaa. Nakakunot ang noo ni Dessel habang sinulyapan ito ng hindi ginagalaw. Masakit inumin ito sa maliliit na sips. Hindi magiging madali ang pakikitungo sa mga taong iyon. May tiwala ba si George? Ibinuhos ni Dessel ang kanyang sarili ng isang malaking tasa. Tumangala siya at sinulyapan si Gus, maging ang mga makapangyarihang pamilyang iyon ay dumanas ng matinding pagkalugi nang sinubukan nilang makipagnegosyo sa kanila, kaya hindi ako sigurado kung ano ang mangyayari sa iilan sa atin. Huwag kang mag-alala. Hindi nila tayo tatanggihan dahil mayroon tayong bargaining chip na ito, sabi ni Gus. Don't talk about this. Si George na ang humahawak nito, kaya walang dapat ipag-alala. Bakit mo ako hinanap? You are in charge of the company now, kaya tayong dalawa ay hindi makikialam. Hanggat matagumpay nilang malulutas ang problemang ito, hindi na mahalaga sa kanila ang pagkawala ng buong Black Star Mining. Ang tatlo sa kanila ay hindi kailanman naisip na pumunta sa Hilaga upang maglingkod sa isang makapangyarihang pamilya. Masangkop sila sa paglalagay ng mga ugat sa Hilagang Kanluran at sa halip ay kontrolin ang lugar. Sapat na para sa kanila na makontrol ang teritoryong napakalayo sa kanilang amo. Sinabi ko sa telepono na ang Palmer Group ay nagpadala ng mga tao dito. Pinaikit ni Dessel ang kanyang mga mata at malungkot na sinabi, masamang balita iyon. Kabanata 968. Tumawa si Gus, nandito sila para kunin ang sa kanila. Paano matatawag na masamang balita yan? Payag ka bang ibigay sa kanila? Ibig mong sabihin sa tingin mo kaya mong hawakan. Medyo nainis si Dessel. Seryoso ako dito. Huwag mo akong biro sa oras na ganito. Siyempre ayoko ibigay. Pinaglaban natin ang teritoryong ito, kaya bakit natin ito ipapasa sa iba? Ngumisi siya ng hindi nasisiyahan. Kahit na ang kanilang paunang kapital ay nagmula sa makapangyarihang pamilyang iyon, sila ang nagpatakbo nito sa lahat ng oras na ito. Nagdusa sila ng husto, nagtiis ng matinding panggigipit, at halos mamatay ng maraming beses. Paano nila isusuko ang isang bagay na pinaglaban nila ng husto? Walang sino man ang magiging masaya na ibigay ito o kahit na handang gawin ang isang bagay na tulad nito. Dessel, hindi na natin kayang gawin ang mga bagay tulad ng dati at umaasa na lang sa karahasan, ngiti ni Gus. Iba na ang status natin ngayon. Hindi na tayo mga nasa illegal circles na walang magawa kundi lumaban para mabuhay. Kung hindi mo mababago ang mindset mo, mahirap palawakin ang pananaw mo sa sitwasyon, understand. Madalas niyang gamitin ang tatlong salitang estado. Nainis si Dessel sa narinig. Ano ang magagawa niya kung alam niya ang sitwasyon? Pera lang ang gusto niya. Babae ang gusto niya. Gusto niya ng status. Wala siyang pakialam sa sitwasyon dahil hindi niya ito maipasok sa bibig o mapasaya. Pakiramdam ni Dessel ay wala na itong kabuluhan. Just say it straight. How do you want to deal with this situation? Mula sa legal na pananaw, ang Black Star Mining ay kabilang sa Palmer Group. Hindi natin sila mapipigilan na bawiin ito. Nagdilim ang ekspresyon ni Dessel matapos ang ilang salita mula kay Gus. Huwag kang mag-alala. Makinig ka sa akin. Karapatan nilang bawiin, kaya kailangan nating magtulungan. Ito ang batas, kaya kailangan nating sundin.
Pero sa totoo lang, hindi madali para sa kanila na kunin ito sa atin. Makokontrol ba nila ito kahit pumayag tayong ibigay? Ngumiti si Gus na may makahulugang ekspresyon sa mukha. We ran Westmore for many years. Hindi mo ba alam na hindi lang kumpanya ang pinapatakbo natin? Kahit nabawiin ito ng Palmer Group, hindi nila ito matatanggap kapag nagsimula ng lumitaw ang mga problema. Maglakas loob ba silang gumastos ng maraming mapagkukunan sa lugar na ito? Iyon ay hihilahin ang Palmer Group pababa. Nagningning ang mga mata ni Diesel. Ipapasuko mo sila. Ngumiti si Gus nang hindi nagsasalita at dahan-daang tumango. Ngunit ngayon ang mga manggagawa ay nakikinig sa lahat ng kanilang sinasabi at kahit na nagtayo ng isang unyon. Ang mga bagay ay magiging komplikado. Ho, sobra ka naman? Mahinahong sabi ni Gus, nabalitaan ko na si Diane mula sa Palmer Group ay isang napakawalang muwang at mabait na babae. Tinulungan niya ang mga manggagawang iyon dahil nakita niyang kaawa-awa ang mga ito, at handa pa siyang magsakripisyo ng kita sa tulungan mo sila. I'm very impressed with him, but from a business point of view, he is very stupid. Ang bawat kumpanya ay itinatag upang kumita. Bakit dapat nilang pakialam ang pagganap ng mga manggagawa sa pinakamababang antas? Ang pagpapakain sa kanila ay isa ng kabaitan sa kanilang bahagi. Akala pa nila nakakatawa ang mga kinikilos ni Diane. Okay lang maging mabait sa buhay, pero hindi dapat maging mabait kapag nagpapatakbo ng negosyo. Malumanay na nanunuya si Gus at masayang sinabi, hindi niya siguro naiintindihan na ang isang kaawa-awang tao ay may ginawa para maging karapat-dapat dito. Kabanata 969. Kung ganoon ano ang balak mong gawin? Si Diesel ay isang brute at hindi niya akalain na maaangat niya ito. Mula sa kanyang pananaw, ang pinakahusay na paraan upang harapin ang mga problema ay ang maging marahas at bugbugin ang mga manggugulo. Palaging ginagawa ni na George at Gus ang lahat ng pag-iisip. Ibigay ang kumpanya sa Palmer Group at hayaan silang malaman na walang saysay na kawan ang mga hamak na manggagawang ito. Maibabalik lang nila ito sa atin sa huli. Patuloy ni Gus, kami lang ang makakakontrol sa Westmore. Walang iba. Kahit na pansamantalang kunin sa kanila ng Palmer Group ang Black Star Mining, kailangan nilang ibalik ito sa kanila kalaunan. Walang paraan ng Palmer Group na makontrol ito at maaaring madrag pababa ng lahat ng mga problema sa loob nito. Kung alam ni Diane kung ano ang makakabuti para sa kanya, hindi na siya mangangahas na makisali pa sa industriyang ito. Ang Palmer Group ay dapat manatili sa kung ano ang kanilang mahusay. Hindi nila nakayanan ang mga kahihinatnan ng walang ingat na pagpasok sa ibang industriya. Nakita ni Diesel ang mapang-uyam na ekspresyon ni Gus at napangisi, damn it. Pareho ka kasing tuso ni George. Mas malupit pa ang ideya mong sabotahe sa iba kaysa sa aktwal na paggamit ng kutsilyo. Bakit nakakasigurado kang magdudulot ng gulo ang mga manggagawa? Syempre I'm sure. Sa panahon ngayon, wala nang hindi kayang lutisin ng pera. Lalo na ang mga ganyang tao na gagawin ang lahat para sa kahit kaunting pera. Binuhusan niya si Diesel ng isa pang tasa ng tsaa at malalim na sinabi, Des, kailangan mong magbago kung gusto nating magtagumpay, maintindihan mo. Parang iba ang ipinahihiwatig ng kanyang mga salita. Pinaikit ni Diesel ang kanyang mga mata at tinitigan ang tasa ng tsaa. Laging ganito ang operasyon nilang tatlo sa mga taon nilang partnership. Si Diesel ang nag-charge sa harapan at gumawa ng pinakamaruming trabaho. Ngunit ang mga may ideya ay palaging sina Gus at George. Ibig bang sabihin ni Gus ay hindi na siya kapaki-pakinabang gaya ng dati? Kung hindi siya magbabago, sisipain ba nila siya sa larawan? Pinaikit ni Diesel ang kanyang mga mata habang nakangiti at sinabing, tama ka. Nagbago na ang panahon, kaya panahon na para magbago ako. Aasa ako sa iyo para gawin ang gawain ng utak. Dumampot siya ng isang tasa ng tsaa at inubos ito sa isang lagok bago tumayo para sabihin, ako na muna ang bahala. Kung may mangyari, ipapaalam ko sa iyo. Umalis si Diesel sa villa. Patuloy na pinaikit ni Gus ang mga mata habang nakatitig sa walang laman na tasa at mahinahong ngumiti. Ibinuhos na niya ang mapait na tsaa ni Diesel na pinakaayaw niya, ngunit ininom niya iyon ng walang kahit kaunting reaksyon. We have to keep improving, otherwise hindi natin mahabol ang mga tao sa paligid natin.
Nakangiti siya habang nakipagkamay sa kanya at nagpatuloy sa pag-inom ng kanyang tsaa ng mahinahon. Nang makaalis si Diesel sa villa, mukhang masama ang loob niya. This damned idiot. Trying to kick out of the picture. He cursed. Sa tingin mo ba lahat ng problema ay malulutas lang sa paggamit ng utak mo? Kung hindi niya naiintindihan ang gustong sabihin ni Gus, wala na siyang mabubuhay. Kakakuha lang nila ng bargaining chip na ito. Sapat na para sa kanila na baguhin ang kanilang buong buhay at maging bahagi pa ng matataas na uri. Ngunit hindi na makapaghintay sina Gus at George na itulak siya palabas. Maaari silang mangarap. Galit na galit si Diesel. Sila ay nahaharap sa isang maliit na Palmer Group at kailangan niyang marinig ang napakaraming malaking usapan mula kay Gus. At ngayon ay gusto pa ni Gus na sadyang ibigay ang kanyang kumpanya sa Palmer Group bago pilitin ang Palmer Group na ibalik ito. Hindi ito kailangang maging napakagulo. Hindi ba't mas madaling patayin sila? Galit na umalis si Diesel. Ilang sandali pagkatapos bumalik sa opisina, nakatanggap siya ng tawag mula kay Flint. Hindi marinig ang boses ni Flint sa telepono. Hindi maintindihan ni Diesel ang kanyang sinabi kahit na matagal na. What do you want to say? I told you to bring people in and take care of them. How did it went? Kabanata 970. Parang napuno ng hangin ang bibig ni Flint at hindi maintindihan ang kanyang bigkas. Walang pasensya si Diesel sa kanya dahil sa inis kaya binabanan niya ang tawag. Ang narinig lang niya ay hindi nakarating si Flint. Ano ang silbi ng mga walang kwentang hanggal na ito kung hindi man lang nila kayang lutisin ang ganoong kaliit na problema? Hindi nagtagal pagkaupo ni Diesel ay muling tumayo. Sa sobrang galit niya ay pulang-pula na ang mukha niya. Sa isang tabi ay sina Gus at George, na gustong kumawala sa kanya. Sa kabilang banda ay ang kanyang mga inutil na tao na hindi kayang lutisin ang mga simpleng problema. Hindi ba iyon nagbibigay ng mas maraming dahilan kay Gus at George para paalisan siya? Ngayon kailangan kong hawakan ang sarili ko. Ibinaba ni Diesel ang tawag at tinawagan ang isang dosinan kanyang mga pinagkakatiwalaang tao. Lumabas sila ng opisina at dumiretso sa kinaroroonan ni Henry. Kasabay nito, tinipon ni Henry ang pinakamaimpluwensyang manggagawa mula sa bawat zona ng pagmimina sa kanyang tahanan. Niyaya sila ni Henry na sabay na sumagot. Dahil binugbog si Henry ngayon, ibig sabihin may nakamasid din sa kanila. Ngunit sa sandaling ito, walang takot sa kanilang mga mukha. May galit lang. Napakalayo na nila. Lalabanan natin sila. Ang mga madugong hayop na ito. Akala ba talaga nila pushover tayo? Galit na galit sila. Ngunit hindi sila natatakot na mabugbog o mamatay. Sila ay walang takot sa harap ng anumang panganib kung nangangahulugan ito na maaari nilang ipaglaban ang kanilang mga legal na karapatan, kumita ng pera, magkaroon ng dignidad, at payagan ang kanilang pamilya na mamuhay ng desenteng buhay. Ang pag-asa na ibinigay sa kanila ni Ethan ang pinakagusto nila sa buong buhay nila. Ginagawa silang matapang at may tiwala. Mr. Hunt, halika, labanan mo sila. Hindi sila makatao. Tama. Isasama ko lahat ng kapatid ko at lalabanan ko sila ngayon. Umiling si Ethan, hindi pwede. Hindi ka pwedeng makisali. Lahat sila ay mga ordinaryong manero na walang anumang background at hindi makapagpigil ng ilang bagay. Isa pa, ang gusto lang nila ay mas magandang buhay. Kung may nangyari sa kanila, ano ang mangyayari sa kanilang mga pamilya? Silang lahat ang naging haligi ng kanilang pamilya. Kung mahimatay sila, malaking dagok ito sa kanilang pamilya. Ngunit, ako na ang bahala dito. Ang kailangan mo lang gawin ay magtayo ng unyon sa lalong madaling panahon at gawin ang lahat ng kinakailangang patakaran. Kailangan mong maging mahigpit sa lahat ng manggagawa. Paalala ni Ethan sa kanila, tiyak na magkakaroon ng mga problema at manggugulo. Ito ay isang mahalagang bagay para sa lahat ng mga manggagawa, kaya ang lahat ay magiging walang kabuluhan kung hindi natin ito hahawakan ng maayos. Sino ba ang may lakas ng loob na manggulo? Hindi namin sila pababayaan. Eksakto. Kung may manggulo, lalabanan tayong lahat. Hindi natin sila bibigyan ng pagkakataon. Napanatag ang loob ni Ethan nang makita niyang lahat ng mga taong ito ay magpapatuloy ng may pag-iingat.
Makakahanap pa siya ng ilang bagay na dapat mayroon din ang mga taong kumokontrol sa Black Star Mining. Talagang sisikapin nilang hatiin ang mga manggagawa sa mga paksayon at sirain ang bawat isa sa kanila. Ngunit hindi sila aasa kung gaano ito nakakatakot kapag ang lahat ay nag-aalab sa pag-asa. Ito ang tamang bahay. Ay pantay ito sa lupa at sunugin hanggang mamatay. Isang mekanikal na dagandong ang biglang dumating mula sa labas ng bahay at may namumuong sigaw. Tunog iyon ng bulldozer. Umugang ng malakas ang makina. Namutla ang ekspresyon ni Henry habang sabik na bumangon sa kama at sumugod, ngunit inabot siya ni Ethan para pigilan siya. Because some idiot is here with a death wish. Walang pagbabago sa ekspresyon ni Ethan, ngunit isang murderous aura ang sumilay sa kanyang mga mata. Kung gayon kailangan nating tapusin ito ng maayos. Bilyonaryo na Diyos ng Digmaan, Kabanata 971 Kabanata 980. Ika-9 ng Nobyembre taong 2021. Kabanata 971. Lumabas si Ethan sa pinto. Naroon na si Diesel kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan. Dumagundong ang isang bulldozer habang agresibong nagmamaneho patungo sa bahay ni Henry. Itulak nito ang bahay. May isa pang nakatayo sa gilid na may hawak na bote ng beer na nakabalot sa tela at naghahanda na sisindihan ito gamit ang lighter. Papatayin nila si Henry at lahat ng nasa bahay. Agad na tumayo si Kuya Joff at ang iba pang mga lobo sa harap ng bahay habang ang mga nakamamatay na ekspresyon ay kumalat sa kanilang mga mukha. Sino ka? Taga Palmer Group ka ba? Tumangala si Diesel at sinulyapan si Ethan at agad niyang napagtanto ang nangyari. Ang walang kwentang Flint na iyon ay malamang na hindi nagawa ang trabaho dahil sa mga taong ito, tama ba? Hulaan niya na sila ay mga tao mula sa Palmer Group. Since you know, then bakit ka pumunta dito para pumatay? Mahinahong sinabi ni Ethan, mukhang hindi malinaw na ipinadala ng huling tao ang mensahe ko. Ang huling tao. Lumipad. Naputol ang lahat ng ngipin niya at totoo ngang hindi na siya marunong magsalita ng malinaw. Wala nang masabi. Gusto mong sakupin ang Black Star Mining? No way. Ikinaway ni Diesel ang kanyang kamay. Wala siyang pasensya na kausapin si Ethan. Dumating siya na may kasamang napakaraming lalaki dahil ayaw niyang mag-rumble at mag-aksaya ng oras. Bugbugin sila. Habulin sila palabas ng Westmore at mawala sila. Ilang dosenang laki ang agresibong umatake. Ngunit nakatayo doon si Ethan nang hindi gumagalaw. Joff, iligtas mo sila sa huling hininga. Si Kuya Joff at ang iba pa ay parang mga tigre na sumugod sa kanila habang umuungal. Sila ay 1,000,000 beses na mas agresibo kaysa sa mga tauhan ni Diesel. Sa loob lamang ng 10 segundo, mahigit 12 tao ang nawala ni Diesel. Tumalo ng husto ang puso ni Diesel. Sino ang mga taong ito? Hindi naman sila tao. Ano ang nangyayari? Bago pa maibukan ni Diesel ang kanyang bibig, lumipad ang isa sa kanyang mga tauhan at dumapo sa kanyang paanan. Niyakap niya ang kanyang mga hita at napaungol, Malinaw na maririnig ang tunog ng mga buto. Sa sandaling ito, nakasabit sa kanyang balikat ang hita na nakayuko sa maling direksyon. Tanging balat at laman ang natitira habang ang mga buto ay nabali sa kalahati. Nakakatakot makita. Si Diesel ay nakakita ng maraming away at pagkamatay sa paglipas ng mga taon, ngunit hindi pa siya nakakita ng isang bagay na kasing kilabot nito. Isang suntok na naman ang lumipad. Sa pananaw ni Kuya Joff, ang mga taong ito ay mahina lamang. Ang kailangan lang ay isang suntok para sirain sila. Maya-maya pa, lahat ng mga tauhan ni Diesel ay napaungol sa lupa. Sunod-sunod na tumaas ang masasakit na hiyawan. Namanhid si Diesel habang nakatayo roon na takot man lang gumalaw. Wala sa kanyang mga tauhan ang naiwang nakatayo muli. Lahat ay nawala ng braso o binti, at ito ay isang kakila-kilabot na tanawin. Napalunok si Diesel. Ang lahat ng kanyang kayabangan ay hindi na nakikita. Tumingin siya kay Kuya Joff at sa iba pa habang nanginginig ang boses niya, Ikaw. Tumakbo si Kuya Joff at sinampal si Diesel. Lumipad si Diesel habang namumugto ng husto ang kanyang mukha at naglapa na rin ang mga ngipin. Tinapakan ni Kuya Joff ang kanyang dibdib bago pa siya makapag-react.
Malakas niyang itinulak at nabali agad ang dalawa niyang tadyang. Ah! Malakas na sigaw ni Diesel. Tumahimik ka. Sigaw ni Kuya Joff habang sinisipa pa siya. Nabali niya ang isa pang buto. Gustong sumigaw ni Diesel ngunit pinilit itong pigilan. Sino ang taong ito? Paano siya makakabasag ng buto at asahan na hindi sisigaw si Diesel? Ito ay laban sa kalikasan. Gusto siyang sampay ni Diesel ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin iyon ng malakas. Hinawakan ni Kuya Joff si Diesel sa kwelyo at parang patay na asong kinaladkad kay Ethan at itinapon ito sa lupa ng may kalakasan. Nakakatakot si Diesel. Kabanata 972. Bigla niyang naramdaman na tama si Gus. Hindi nila maaaring gamitin ang karahasan upang malutas ang kanilang mga problema. Kapag naging komplikado ang mga bagay, siya ang papatayin. Mula sa mga illegal circle, ha? Napatingin si Ethan kay Diesel na may lamig sa mga mata. Si Ethan ay parang nakatitig sa isang ligaw na aso na nakatambay sa kalsada. Ikaw. Nanginginig si Diesel sa takot sa mukha. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kitikot ang mga taga-Palmer Group. Wala man lang nagawa si Ethan at lahat ng tauhan niya ay natalo. Alam mo bang ayaw akong makita ng mga taong nasa illegal circle? Mahinahong tanong ni Ethan. At iyan ay dahil kapag nakita nila ako, ibig sabihin ay mapahamak sila. Imposible. Sumigaw si Diesel, this is Westmore. If you dare do anything to me, you can forget about Livetown. Sinampal siya ng kapatid ni Joff. Deserve niya iyon sa pagsigaw niya kay Ethan. Oh really? I really want to try it, nanlamig ang mga mata ni Ethan. Natakot si Diesel at parang biglang lumubog ang kanyang puso sa ilalim ng lambak. Ano ang gustong gawin ni Ethan? Ano ang ginagawa niya? Diesel, tinawagan si Mr. Fraser ng mga tao dito. Sa paglipas ng mga taon sa Westmore, marami kang nagawang krimen, tama ba? Nagsagawa ako ng maikling investigasyon at nalaman kong nang-rape ka, nang-aapi ng mga tao, at pumatay pa nga, tama ba? Nanginginig si Diesel. Paano nalaman ni Ethan? Ang mga basurang tulad mo ay hindi karapat-dapat na bugbugin ko, sabi ni Ethan. Joff, ipadala mo siya sa bilangguan at dalhin ang mga tao upang turuan siya kung paano siya dapat mabuhay. Oo. Sagot agad ni Kuya Joff. Habang kinakaladkad niya si Diesel, alam niyang kapag naparusahan na si Diesel, maaari niyang kalimutan ang paglabas habang buhay. Maraming tao ang nandoon dahil si Diesel ang nag-set up sa kanila. Mahihirapan siyang makaalis. Buhay. Nang mapagmasdan ni Ethan ang mga taong nakahandusay sa lupa, nanigas ang kanilang mga katawan. Parang pinagmamasdan sila ng anghel ng kamatayan nang makita sila ni Ethan. Nakakatakot. Ilayo mo na sila, hindi na napigil ang magsalita ni Ethan. Hindi siya interesado sa ganoong basura. Nang makita ni Henry at ng iba pang mga manero ang nangyari, laking gulat nila na hindi sila nakaimik. Alam nilang napakalakas ni Ethan, ngunit walang sino mang umasa na magiging ganito siya kahanga-hanga. Ang lalaking iyon ay si Diesel. Tinakot niya si Westmore sa loob ng maraming taon at maging ang mga bata ay umiyak sa takot nang marinig nila ang kanyang pangalan. Pero nagawa ni Ethan na tapusin siya. Mr. Hunt. Ang galing mo. Napakalakas mo. Hindi natin kailangang matakot kay Master Hunting. Hindi natin kailangang matakot. Kailangan lang nating magtiwala kay CEO Palmer, Mr. Hunt, at Palmer Group. Sumibaw lang pag-iibigan sa kanilang mga puso, at agad silang natuwa. Sa isang taong kasing lakas ni Ethan sa paligid upang suportahan sila, kailangan nilang gawin ng maayos ang kanilang trabaho, kung hindi, hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob na harapin si Diane o ang Palmer Group. Hindi rin nila kayang harapin ang kanilang mga pamilya. Dapat nilang ipaglaban ang kanilang mga pag-asa at pangarap. Naikuyom ng mga tao ang kanilang mga kamao ng mahigpit habang pinapalakas nila ang kanilang loob sa kanilang mga puso. Habang nakatayo si Ethan ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tumingin siya at nakita niyang si Diane ang tumatawag. Oo, asawa ko. Agad naging malumanay ang boses niya. Ang malamig at mamamatay tao na aura na ipinalabas niya kanina ay hindi na makita. Hobby, ang mga tao mula sa Black Star Mining ay tumawag muna at nagtanong kung kailan kami malaya upang makumplito ang mga pamamaraan ng pagkuha.
Parang gulat na gulat si Dayan sa sinabi niya, paano nila naibigay ang kumpanya sa atin ng ganoon kadali. Kabanata 973. Sigurado si Dayan na hindi sila susuko ng ganoon kadali. Kahit ang mga daliri ng paa ni Ethan ay alam na niloloko lang iyon. At bakit hindi? Tumawa si Ethan at sinabing, ang asawa ko ay personal na dumating para kunin ang kumpanya, kaya kailangan nilang sumuko kahit na ayaw nila. Nang marinig ito ni Dayan, hindi niya napigil ang matawa. Hindi siya tanga. Siyempre alam niya na hindi ganoon kadali ang mga bagay. Pero dahil parang hindi ito dapat ipag-alala ni Ethan, halatang hindi rin niya kailangang mag-alala. Then, we will leave tomorrow. Magre-reply ako ngayon. Iyon ay pangunahing kagandahang asal. Hindi alintana kung kailan at ano ang kanilang ginagawa, ang mga pangunahing katangian ni Dayan ay nakaukit sa kanyang mga buto at hindi nagbabago. Oo, papakinggan ko kung ano man ang sasabihin mo. Ibinaba ni Ethan ang tawag. Natigilan si Henry at ang iba pang mga menero. Si Ethan ay nagpakita ng napakaamo at tila ibang-iba sa dati niyang dominanteng sarili. Ito ba talaga ang parehong tao? Saglit, hindi sila sigurado kung paano huhusgahan si Ethan. Ang kanyang dominanteng saloobin ay nagtanim ng pagnanasa sa kanilang lahat, ngunit ang kanyang kahinahunan ay nag-iwan din sa kanila ng hindi makapagsalita. Pero alam nilang malamang na ito lang ang ipinakita niya kapag kausap niya si Dayan. Pumayag ang Black Star Mining na ibigay ang kumpanya sa Palmer Group. Ibig sabihin, ganap na legal ang inyong unyon. Sumulyap Ethan sa mga tao, pero gaya nga ng sinabi ko, gulo ang lalabas. Dapat handa ang lahat, maintindihan. Yes, Mr. Hunt. Don't worry. We'll strategize right now. Yes, Mr. Hunt. Hindi ka namin pababayaan. Tumango naman ang iba para sumang-ayon. Tumango si Ethan nang walang sinabi pa. Si Diesel ang pinakasimpleng hawakan. Nagustuhan niya ang mga ganito kasimpleng isip na puro brawn at walang utak. Hindi niya kailangan ng maraming oras para harapin ang mga ito. Laging iniisip ng mga tusong iyon na mas mataas sila sa mga gumagamit ng karahasan. Ngunit mas mahigpit pa si Ethan sa mga taong ito. Gagamitin niya ang mga bagay na pinakamagaling sa kanila at iipit ang mga ito sa lupa. Pagkatapos ay ikukuskos niya ang mga ito sa lupa ng napakalakas para mawalan sila ng pag-asa. Sinabi ni Ethan kay kapatid na Geoff at sa iba pa na protektahan ang lahat ng mga taong ito ng palihim upang matiyak ang kanilang kaligtasan at hindi masangkot sa hindi kinakailangang gulo dahil kaagad siyang bumalik sa hotel. Makalipas ang isang oras na hindi makita si Dayan, na-miss niya ito ng sobra na para bang may malaking alon ng tubig na umaagos sa loob niya. Ni-revise ni Dayan ang construction plan sa hotel room. Talagang gusto niyang baguhin ang sitwasyon ni Westmore, kaya namuhunan siya ng mas maraming mapagkukunan kaysa sa maisip ng sinuman. Iisipin ng ibang tao na bobo si Dayan. Walang mag-aakala na ang mga mababang menero na ito ay karapat-dapat sa kanyang atensyon. Magkano ang maaari nilang makuha mula sa Palmer Group? Ano kayang iaalok nila Dayan? Ang paglalaan ng lahat ng kanyang oras at lakas sa kanila ay isang pag-aaksaya ng buhay ni Dayan. Pero hindi iyon ang naisip ni Dayan. Pakiramdam niya ay malaki ang ibig sabihin ng pagtulong sa kanila, kahit isang tao lang ang kanyang matutulungan. Nang marinig niya ang tunog ng mga yabag, hindi man lang dumilat si Dayan. He continued writing saying, idinagdag ko yung mga suggestions na binigay ni Owen at ng iba, kaya mas maganda ang plano ngayon. Pero feeling ko, hindi ito magiging madali para isakatuparan, kaya kailangan ko pa ring gumawa ng mga pagbabago. Lumingon si Dayan nang wala siyang narinig na sagot. Nakita niya si Ethan na nasa likod niya ang mga kamay at may misteryosong ekspresyon sa mukha niya. Ano? I brought you something good, nakangiting sabi ni Ethan. Gusto mong hulaan kung ano ang nasa kamay ko. Kabanata 974. Si Dayan ay seryosong nakikipag-usap kay Ethan tungkol sa negosyo dito dahil sa malakas na pag-iyak. Ice cream ba yan? Agad namang nagningning ang mga mata ni Dayan. Ang bait talaga ng asawa ko, naglabas ng ice cream si Ethan sa likod niya at agad namang ngumiti si Dayan. Napakainit ng panahon kaya hindi komportable kahit nanatili siya sa silid ng hotel. Kilalang kilala siya ni Ethan.
Mabilis siyang tumalon at tumakbo para kumagit. Pero binuksan iyon ni Ethan at nilagay sa bibig niya na may pilyong ngiti. Ngunit hindi mo ito makakain. Ha? Alam mo ba kung anong araw ng buwan ngayon? Seryosong sabi ni Ethan, Miss Diane, konting pagsubok lang ang binigay ko sa'yo at napakadali mong matukso. Sobrang nadismaya ang asawa mo. Galit na galit si Diane kaya nagdikit ang ngipin. Alam na alam ni Ethan ang kanyang menstrual cycle kaya makokontrol pa niya kapag kailangan niyang kumain ng malamig na pagkain. Nagkunwari siyang galit, ngunit nakaramdam siya ng init sa kanyang puso. Naaawa siyang bamulong, isang kagat lang. Sabihin mo ulit. Nagdilim ang ekspresyon ni Ethan. Okay, I understand. Hindi ako kakain nito, okay. Walang magawang ibinagsak ni Diane ang kanyang mga balikat. Sanay na siya sa asawang ito. Umupo ulit siya sa upuan para basahin ang development plan habang si Ethan naman ay nakaupo sa tapat niya. Kinain niya ang ice cream habang nakikinig sa ginawa niyang pagsasaayos. Ang mga tunog ng pagdila niya paminsan-minsan ay gusto siyang kagatin ni Diane. Ano sa palagay mo ngayon na ang lahat ng mga pagbabagong ito ay ginawa? Napaangat ng ulo si Diane nang makitang natapos na ni Ethan ang kanyang ice cream. Mabuti ito. Sa anong paraan? Everything is great. Whatever you write is perfect, nakangiting sabi ni Ethan. Kahit hindi, iniisip ko pa rin. Natahimik si Diane. Nag-aalala siya na kapag ipinagpatuloy ni Ethan ang layaw sa kanya, isang araw ay magiging kampante na siya. Ibinaba niya ang development plan at seryosong tumingin kay Ethan. Itapon mo muna yung ice cream wrapper. Ginawa ni Ethan ang sinabi sa kanya. Sumagot ako sa Black Star Mining para sabihin na aalis kami bukas para kumpletuhin ang takeover procedures. Pero hindi pa daw bumabalik isa sa mga kinauukulan at hindi pa nila mapipirmahan ang mga dokumento, kaya hiniling nila sa amin na pumunta at pag-usapan ang mga detalye. Una, seryosong sabi ni Diane, sa tingin ko. Ayaw nilang ibigay ang kumpanya at sinusubukan lang nilang bumili ng oras. Bakit, sa tingin mo? Tanong ni Ethan. Natutuwa siyang makita kung gaano kahusay si Diane pagdating sa kanyang trabaho. Seryoso siya, alerto, at mabilis mag-react. Hindi niya itinuro sa kanya ang lahat ng ito ng personal ng walang kabuluhan. Maaari nilang piliin na tanggihan kami, kumuha ng matigas na paninindigan, o pilitin kaming sumubok ng ibang bagay. Ngunit hindi nila ginawa iyon at pumayag na lamang na ibigay ang kumpanya ng ganoon kadali. Nangako pa silang susunod sa lahat ng kinakailangang pamamaraan, ngunit ngayon sila ay natigil sa pinakamahalagang bahagi ng pagpirma sa mga papeles. Sa kasalukuyan, 2 tao na lamang na namamahala sa Black Star Mining ang natitira. Parehong kailangan ang kanilang pirma para maging maayos ang pagkuha ng Palmer Group. Kung hindi, walang mangyayari kahit na ang lahat ng iba pang mga pamamaraan ay nakumpleto na. Sinubukan nilang hulihin ang Palmer Group sa pamamagitan ng pagpapaisip sa kanila na handa silang ilipat ang kumpanya. Ngunit paulit-ulit silang bumili ng palihim. Hobby, nag-aalala akong may mali. Nais ni Diane na ayusin ang lahat ng walang anumang sorpresa. Hindi na makayanan ng mga Manero ang ganitong pang-aabuso. Binigyan lang niya sila ng pag-asa, kaya paano niya ulit sila bibiguin? Hindi niya gustong mangyari iyon. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Ngunit sa hitsura nito ngayon, ang mga taong kumokontrol sa Black Star Mining ay hindi ganoon kadaling pakitunguhan. Tuso ang mga ito samantalang siya ay parang kulang sa karanasan. It's okay. I'll come with you tomorrow. I want to see what tricks can do, mahinahong sabi ni Ethan. Para bang alam na niya ang gagawin ng mga taong ito. Kabanata 975. Nang makaalis sina Ethan at Diane sa hotel kinabukasan, may kotseng naghihintay sa kanila sa labas. Nang makita sila ng driver, tumakbo siya habang nakasimangot at sinabing, "Kayo ba si CEO Palmer at Mr. Hunt?" "Magandang umaga, pinadala ako ni Mr. Hanover para ipadala ka sa opisina para sa iyong meeting." Nagkatinginan sina Diane at Ethan. Ang ganda talaga ni Mr. Hanover. Ganoon ba siya kasabik na ibigay ang kumpanya sa Palmer Group? "That's Mr. Hanover," sabi ni Ethan bago sumakay sa kotse kasama si Diane.
Tuwang-tuwang isinara ng driver ang pinto sa likod nila at pinaandar ang sasakyan patungong Black Star Mining. Ang pangalang Black Star Mining lang ay ikinainis ni Ethan. Napapikit si Ethan habang nakatingin sa malaking karatula na nakasabit sa itaas ng pinto. Hindi siya kumibo habang hawak niya ang kamay ni Diane at naglakad papasok. Welcome, CEO Palmer and Mr. Hunt. Nakikita kong nandito ka para inspeksyonin ang kumpanya. Welcome, welcome. Agad na tumayo ang receptionist at magalang na binati ang dalawa nang makita sila. Hindi umimik si Ethan habang si Diane naman ay marahang tumango bilang pagsang-ayon. Pagkapasok nila sa elevator, sa wakas ay sinabi ni Diane ang gusto niyang sabihin, mas tuso si Mr. Hanover kaysa sa inaakala ko at naplano na niya ang lahat. Kumpanya. Ginawa niya ang isang magandang trabaho sa paghahanda ng lahat ng bagay sa ibabaw. Para sa karamihan ng mga tao, maaaring mukhang taos-puso si Mr. Hanover tungkol sa pagbibigay ng kumpanya sa Palmer Group at sinisikap niyang ipakita kung gaano siya katapat ngayon. Miss, gumagaling ka na, natatawang sabi ni Ethan. Kahit na inilibot ni Diane ang kanyang mga mata kay Ethan, sa loob-loob niya ay nakaramdam ng sarap ang kanyang puso. Paanong hindi siya mag-improve? Napakaganda ng kanyang asawa. Kung hindi siya nagsumikap, hindi niya maaabutan si Ethan. Ayaw pabigatin ni Diane si Ethan. Nais niyang magtrabaho ng husto at maging mabait na asawa nito. Nang muling bumukas ang pinto ng elevator, naghihintay sa kanila ang isang sweet at charming na babae. Master Pangangaso. Matamis na sabi ng babae na parang invisible si Diane. Agad siyang lumapit kay Ethan at tumama sa ilong nito ang bango ng pabango nito. Hello? Secretary, ako ni Mr. Hanover, pwede mo akong tawaging Alice. Kahit mamahaling pabango ang gamit niya, nakakasuka ang amoy. Walang ekspresyon si Ethan habang sinulyapan lang siya at maikling sumagot, Hi, Old Alice. Naninigas ang ekspresyon ni Miss Alice habang hinarap siya nito na parang may kausap na matanda. Awkward lang siyang umatras at ngumiti, pero hindi niya pinangarap na itama ang paraan ng pagbati ni Ethan sa kanya. This way? Please. Hinihintay ka ni Mr. Hanover buong umaga. Hindi siya pinansin ni Ethan sa buong oras na hindi tumitingin sa kanya. Hinayaan niyang maglakad si Diane sa harapan habang nakasunod siya ng kalahating hakbang sa likuran niya. Muling nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Miss Alice, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita habang pinangungunahan niya ang daan na may bahagyang inis. Sa opisina ng General Manager. Nang bumukas ang pinto, umalangaw-ngaw ang bango ng tsaa mula sa opisina tulad ng dati. Sa ganitong paraan, pakiusap. Binuksan ni Miss Alice ang pinto at inilahad ang kanyang kamay para yayain sina Ethan at Diane. Nakaupo si Gus sa sofa na nakatangsot. Mukha siyang pino at mabait habang nakaupo roon at nagtitimpla ng tsaa. Welcome pareho. Agad na napatayo si Gus at napanganga nang makita si Ethan at Diane na naglalakad sa pintuan. Mabilis siyang naglakad papunta sa kanila at ngumiti habang sinasabi, ikaw siguro ang sikat na henyo ng Palmer Group, Miss Diane, right? Inabot ni Diane at marahang nakipagkamay kay Gus bago humiwalay, nice to meet you, Mr. Hanover. Tinuro niya si Ethan at mahinahong sinabi, this is my husband and one of the shareholders of Palmer Group, Ethan Hunt. Napalingon si Gus at sinulyapan si Ethan. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at ngumiti habang sinasabi, hello, Mr. Hunt. Hindi man lang niya iniunat ang kamay. Pangangaso sa Palmer Group. Bago yan. Inimbestigahan niya ang Palmer Group noon, at itong si Ethan ay tila siya ang nagpakasal sa pamilyang Palmer. Kabanata 976. Akala pa ni Gus ay nakakatawa. Gaano kahirap ang isang lalaki na magpakasal sa pamilya ng kanyang asawa. Ayaw pa niyang makipagkamay kay Ethan. Hindi rin interesado si Ethan na makipagkamay kay Gus. Hindi niya ito pinansin at diretsong umupo sa sofa. Bahagyang kumunat ang noo ni Gus at medyo hindi natutuwa sa kinikilos ni Ethan. Paano siya naging bastos? Hindi sapat na dinidisiplina ni Diane ang kanyang asawa. Pero hindi niya sinabi ng malakas. Nagpatuloy siya sa pagiging magalang at pagkumpas habang sinasabi, Miss Palmer, please sit down.
Pagkaupo nilang tatlo, hindi pinansin ni Gus si Ethan at nagpatuloy, dahil ako ang namamahala sa Black Star Mining kasama ang iba pang partner, we require 2 signatures for the handover procedures. But unfortunately, Mr. Dunlap is away on business and will only be back in a few days. Kaya baka matapos na lang ang lahat pagkalipas lang ng 2 araw. Di ba may 3 supervisor? Tanong agad ni Diane, sa pagkakaintindi ko, may isa pang supervisor na si Dessel, di ba? Hindi na siya nagtatrabaho para sa atin, mahinahong sabi ni Gus, dumukot si Dessel sa kanyang mga bulsa at inabuso ang kanyang autoridad na gumawa ng maraming krimen. Hindi mo ba alam na siya ay itinapon sa kulungan? Siyempre alam ni Diane ang tungkol dito. Tutal siya naman ang naglagay doon. Alam ni Gus ang lahat ng nangyari. Ang sabi lang niya ay bobo si Dessel. Binalaan na niya si Dessel ngunit nagpatuloy siya at gumamit ng hindi gaanong epektibong paraan, kaya karapat-dapat siya sa nakuha niya. Oh! We really don't about that, mahinahong sabi ni Ethan bago pa makapagsalita si Diane. Kaka-rating lang namin sa Westmore, kaya hindi pa kami pamilyar sa lugar na ito. At mas lalo kaming clueless kung paano gumagana ang mga bagay dito, kaya paano namin malalaman ang tungkol sa bagay na ito. Ito ay isang malaking kumpanya ng pagmimina na may higit sa 10 mining zone sa ilalim ng sinturon nito at 10,000 ng mga empleyado. Kinokontrol nito ang halos buong ekonomiya ng Westmore. Hindi ibig sabihin na maabot ang gayong mga sukat. Mukhang handa na si Mr. Hunt, tumawa si Gus na nakasulat sa buong mukha niya ang galit kay Ethan. Sinabi niya sa isang mapanghamak na boses, ngunit nagtataka ako kung gaano karami ang alam ni Mr. Hunt. Kahit sinong tao ay makikita sa mga mababaw na katotohanan tungkol sa kumpanya. Medyo naiinis na si Diane. Hindi niya pinayagang mabastos ang sinuman kay Ethan. Then please tell us in more detail, Mr. Hanover, dumiretso siya sa punto. Mr. Hanover controlled the company for many years, so you should know it like the back of your hand. Since you are handing over the company, please give us all the information about the company's operations. Batay sa aming kontrata sa Long Group, ang lahat ng impormasyong ito ay pagmamay-ari na ngayon sa Palmer Group. Si Diane ay may autoridad at ganap na hindi nagsasalita. Hindi siya makikipaglaro sa sinumang masungit sa kanyang asawa. Pinaikit ni Gus ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ang maamo na si Diane ay may ganoong kalakas na side. Talagang ipinagtanggol niya ang asawang nagpakasal sa kanyang pamilya. Hindi niya alam kung paano naging sapat si Ethan para gustuhan siya ni Diane. Ho, syempre, ibibigay namin ang lahat ng impormasyon sa pagpapatakbo kapag ipinasa namin ang kumpanya sa Palmer Group, sabi ni Gus. Pero hindi pa namin inaayos ang impormasyon, baka hindi pa namin maibigay. Ayos lang. Mamaya pwede mo akong bigyan ng impormasyon tungkol sa operasyon. Pwede muna tayong gumawa ng ibang bagay, sabi ni Ethan sabay sulyap kay Gus. Alam na alam niya ang ginagawa ni Gus. Una sa lahat, magsimula tayo sa pagpapalit ng pangalan ng kumpanyang ito. Kabanata 977. Bumagsak ang ekspresyon ni Gus. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ka-agresibo sina Diane at Ethan. Palitan ng pangalan ng kumpanya. I don't like how this name sounds. I want it changed, diretsong sabi ni Ethan. Mula ngayon, tatawagin itong Red Star Mining at hindi na itim. Lalong sumama ang ekspresyon ni Gus. Malinaw na black-hearted ang tawag sa kanya ni Ethan. Ang pagpapalit ng pangalan ng kumpanya ay kapareho ng pagbubure sa lahat ng gawaing ginawa nila para itayo ang kumpanyang ito. Para bang sa isang iglap ay tuluyang mabubure ang kanilang marka sa kumpanya. Masyadong malupit yon. Master hunting. Gawin ang sinasabi niya, sabi ni Diane nang hindi pinatapos ni Gus ang kanyang mga salita. She continued, my husband is in charge of Red Star Mining and represents the Palmer Group. Since Mr. Hanover was so cooperative about the handover, then we can't disappoint you too. So, let's start with this. Ang mabilis niyang pagkilos ay ikinagulat ni Gus. Noong una, naisip niya na maaari niyang ipagpaliban ang 2 kinatawan ng Palmer Group na ito nang hindi bababa sa ilang araw.
Kapag tapos na si George sa pakikipag-ayos sa kanilang impluwensya, babalik siya kasama ang mga napakahusay na mandirigma at ang Palmer Group ay kailangang umatras ng masunurin mula sa Westmore. Hindi niya inaasahan na ganoon sila kadirect at gustong burahin agad ang presensya nila. Any questions, Mr. Hanover? Naningkit ang mata ni Ethan at tumingin kay Gus. O ayaw mong ibigay ang kumpanya? Ho, Mr. Hunt? Syempre hindi. May kalupitan sa mata ni Gus, ngunit agad ding nawala. No problem. No problem. I'll get someone to do it now. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Nagawa ko na, sabi ni Ethan. Pumalakpak siya at pumasok si Kuya Geoff sa pinto na may karatulang may nakasulat na Aired Star Mining. Matagal na niya itong pinaghandaan. Lalong nagalit si Gus at umawang ang labi. May gana siyang magmura pero hindi niya magawa. Mr. Hanover, pwede mo ba kaming pahiram ng hagdan? Sabi ni Ethan habang nakatingin kay Gus. Sige. Sumulyap si Gus kay Ethan sa kamuling sinulyapan ang nameplate. Gusto niya talagang patayin si Ethan ngayon. Naghanda pa siya ng bagong nameplate, kaya bakit nag-abala pang magtanong si Ethan? Handa na ang Palmer Group. Pambihira. Ikinaway ni Ethan ang kanyang kamay. Agad na lumabas si Kuya Geoff na may dalang nameplate. Tumayo si Ethan at nagtanong, Mr. Hanover, saan ang meeting room mo? Ano ang gusto mong gawin? Agad na balisa ang puso ni Gus. Masyadong kakaiba si Ethan at patuloy siyang nagulat. Ang pagpapalit ng pangalan na ito ay ginulo ang kanyang mga plano dito at doon. Noon pa man ay nag-iingat siya kay Diane at pakiramdam niya ay pambihira itong babaeng pinuno ng kumpanya. Kahit na ang kabaitan ay hanggal para sa kanya, kailangan niya maging matigas upang mapalawak ang Palmer Group sa maikling panahon. Hindi sanay si Gus na minamaliit ang iba noong una. Mas mabuting mag-ingat kaysa magsisi. Pero hindi niya akalain na ang unang suntok na natamo niya ay mula sa isang walang kwentang lalaki na nagpakasal sa pamilya ng kanyang asawa. Ni hindi siya nakapag-react sa oras nang bigyan siya ng pangalawang suntok ni Ethan. Siyempre, nagbabago ang mga tauhan, mahinahong sabi ni Ethan, tiningnan ko ang ulat ng kumpanya at impormasyon ng HR. Kailangan nating gumawa ng ilang mga pagsasaayos. Ngunit, ang kumpanyang ito ay nabibilang na ngayon sa Palmer Group. Hindi man lang binigyan ni Ethan ng pagkakataon si Gus na magsabi ng kahit ano. Mr. Hanover, hindi ko na uulitin. Kabanata 978. Hinawakan ni Ethan ang kamay ni Diane at lumabas ng opisina. Si Miss Alice ay nakatayo sa pintuan at sinusubukang mag-eavesdrop sa kanila. Pagbukas ni Ethan ng pinto ay agad siyang umayos. Old Alice, dalhin mo ako sa meeting room. Sabihin mo rin sa mga empleyado na itigil ang kanilang ginagawa at pumunta para sa pagtatasa ngayon. Matigas na wika ni Ethan, kung hindi sila dumating para sa assessment, matatanggal agad sila sa trabaho. Nanginginig si Miss Alice. Hindi niya inaasahan na si Ethan ay magsisimulang magpaalis ng mga tao 10 minuto pagkatapos niyang makarating sa opisina. Napakalupit niya talaga. Bakit ka pa nakatayo dito? Ay! Oo na. Hindi na naglakas loob si Miss Alice na magsalita pa. Nagpanik siya at nagmamadaling lumabas para sabihin sa lahat. Grabe ang itsura ni Gus, para siyang nakay ng patay na daga. Nasira lahat ng plano niya. Ano ang pinaplano ni Ethan? Sinundan niya sina Ethan at Diane sa meeting room. Umupo si Diane sa isang tabi habang umiinom lang ng tubig ng walang imak. Umupo si Ethan sa upuan ng chairman at hinawakan ang lahat ng impormasyon ng empleyado sa kanyang mga kamay. Mr. Hunt, sabi ni Gus, hindi ba't medyo hindi nararapat na magsagawa ng pagsusuri sa HR ngayon? Hindi pa namin opisyal na naibigay ang kumpanya, kaya maaaring hindi masaya ang mga empleyado tungkol dito. Nagpalit pa kami ng pangalan, so what do you mean na hindi pa namin na-take over ang kumpanya? Tumingin sa kanya si Ethan at sinabing, kung hindi nila gusto, maaari na nilang isumite ang kanilang mga pagbibitiw ngayon. I'll agree to it on the spot. Napatigil si Gus sa pagsasalita. Sinimulan niyang isumpa si Ethan sa kanyang puso. Saan nanggaling ang taong ito? Paano niya nagagawa ang bagay na ito? Siya ay napakakakaiba at hindi makatwiran. Sumulyap si Ethan sa kanya at nginisyan sa loob.
Sayang ang oras na maging makatwiran sa mga taong tulad ni Gus. Akala ba ni Gus ay hindi malalaman ni Ethan kung anong klaseng plano ang gagawin ni Gus? Hindi kasing galing si Gus gaya ng iniisip niya. Deputy Head ng Marketing Department, Randy Daniels. Kinuha ni Ethan ang isang dokumento at binasa ang pangalan nito. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang daliri sa resume at pinitik iyon. Anyayahan ko ba siyang pumasok? Malumanay na tanong ni Miss Alice na medyo namumutla ang mukha. No need. Sabihin mo sa kanya tinanggal na siya. Hindi ba assessment ito? Bakit hindi siya nagtanong ng kahit ano? Paano niya mapaalis ang isang tao nang hindi nagtatanong ng kahit ano? Natigilan si Miss Alice. Ano ang pinaplano ni Ethan? Hindi niya alam pero hindi nagtagal ay nalaman ni Gus. Si Ethan ay magpupersage sa kumpanya ng lahat ng nasa panig ni Gus. Pero paano nalaman ni Ethan na isa si Randy Daniels sa kanila? Maging si Diesel ay hindi ito namalayan sa kabila ng pagpapatakbo ng kumpanya sa lahat ng oras na ito. Mr. Hunt, sa palagay ko ay medyo nagmamadali ka rito, mabilis na sabi ni Gus, si Randy Daniels ang gulugad ng departamento ng marketing, kaya malamang na malaki ang epekto nito sa departamento. Malaking kawalan ang pagtanggal sa kanya. Mr. Hanover, your worries are unnecessary. I can bear small loss like this, ngiti ni Ethan. Kinuha niya ang resume ni Randy Daniels at ginutay-gutay bago itinapon sa basurahan. Ang sekretarya ng Departamento ng Operasyon, si Leon Jones, ay tinanggal. Muling kumaibot ang talukap ng mata ni Gus. Nagkataon lang yun. Coincidence lang talaga. Paano yung magiging isa na naman sa kanya? Pero kahit nagkataon lang, masyadong tumpak si Ethan. Sigurado si Gus na walang ibang nakakaalam sa mga taong dinala niya sa kumpanya maliban sa sarili niya. Paano nalaman ni Ethan? Alam ba niya iyon sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanilang resume? Hindi pwede yon. Kailangang maging kahanga-hanga si Ethan upang malaman kung sino sila sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanilang mga resume. Hindi ka panipaniwala ang boses na iyon. Ngunit nang marinig niyang binasa ni Ethan ang mga pangalan ng tatlo, naramdaman ni Gus na parang may tumama sa kanyang puso. Paano niya nahuhuli ang pangatlo? Ano? Anong nangyari? Kabanata 979. Kahit inamin ni Ethan na assessment iyon, hindi niya nakita ang kanyang mga empleyado. Binaliktad na lang niya ang mga resume nila at nagdesisyon. Ang pinakamabaliw na bahagi ay kung paano literal na pinaalis ni Ethan ang lahat ng mga empleyadong itinanim ni Gus at nagpo-promote ng grupo ng mga taong hindi pa naririnig ni Gus. Si Gus ay hindi pa nakakita ng isang pagtasa ng empleyado na ginawa sa ganitong paraan bago. Susunod. Kumunat ang noo ni Ethan matapos makita ang resume. Parang medyo nag-aalangan siya habang binabasa, Eric Glover. Medyo hindi mapalagay si Miss Alice ngayon. Nang makita niyang lumakad si Ethan ay nadurog ang puso niya. Papaalisin din ba niya siya? Papasukin mo siya. Oo. Agad na lumabas si Miss Alice nang makita ang mahabang pila sa labas. Lahat ay pare-parehong nababalisa. Huminga siya ng malalim at sinabing, Eric Glover, ikaw na ang susunod. Pasok ka. Pumasok ang isang medyo may edad na lalaki. Mukha siyang galit at parang hindi nasisiyahan sa paraan ng panghuhusga ni Ethan sa kanya. Pagpasok niya ng diretso, tinitigan niya si Ethan at marahas na sinabing, ikaw ba ang bagong boss? Masyado ka nang lumayo. Ano ang kukunin mo sa amin? Paano mo mapapaalis ang mga empleyado kung gusto mo? Kailangan mo pa silang bayaran. They will be compensated accordingly. I'm not short of money. Mahinahong sabi ni Ethan, kung hindi ko sila gusto, bakit sila mananatili? Kinawian niya ang kamay, ikaw ba si Eric Glover? Oo, ako yan. Hindi alam ni Eric kung paano sasagutin ang mga sinabi ni Ethan. Sinabi niya na marami siyang pera at babayaran siya ng naaayon. Ano na naman kaya ang masasabi niya ngayon? Nagtrabaho ka na ba sa isang kumpanya ng 8 taon at nanatiling deputy chief? Dahil sa katotohanan ito, hindi komportable si Eric. Tumingin siya kay Gus at malamig na sinabi, maraming talento sa kumpanya, kaya hindi na masyadong masama para sa isang ordinaryong tao na maging deputy head.
Siguradong medyo naiinis na siya. Nagdilim ang ekspresyon ni Gus. Sinabi ito ni Eric dahil minsang tinanggihan ni Gus ang kanyang panukala para sa promosyon. At si Eric ay dinadala ito ngayon. Sayang yan sa talent mo, sabi ni Ethan na umiling. Pinutol niya ang paghabol at sinabing, mula bukas, ikaw na ang magiging vice-presidente ng Red Star Mining. Makukuha mo ang 5% ng mga bahagi at magiging responsable para sa mga operasyon at pag-unlad. Nang sisigot pa lang si Eric ay napalunok siya sa sinabi niya. Bigla siyang natigilan. Kakasabi lang ba ni Ethan na siya ang vice president? Kasabi niya lang na siya ang vice president. Agad siyang napatulala. Nababaliw na siguro si Ethan. Ilang tanong lang ang kinailangan niya bago siya maging vice president ng kumpanyang ito. Binigyan pa siya ng 5% shares. Siguradong baliw siya. May problema. Tanong ni Ethan, kung may problema ka, kalimutan mo na. Ang susunod na tao ay, wala naman akong problema. Agad namang tumayo si Eric at tuwang-tuwang tumingin kay Ethan. Naiinis siya kanina, pero ngayon ay tiningnan niya si Ethan na parang pamilya niya. Mr. Hunt, hindi kita bibigwin at gagawin ko talaga ang lahat. Magagawa iyon, hindi na nagsalita pa si Ethan. Kung maganda ang trabaho mo, tatanggalin ko ang deputy sa titulo mo. Halos mabaliw si Eric. Masyadong mabilis ang ups and downs sa buhay. Inihanda niya ang pag-iisip na sibakin agad siya ni Ethan. Kung tutuusin, hindi maganda ang kanyang hitsura. Ilang beses niyang sinubukang baguhin ng lubusan ang pag-unlad ng sonang pagmimina, ngunit hindi pumayag si Gus. Tapos galit na gusto pa niyang magbitiw. Pero bigla siyang ginawang vice president ni Ethan. Ang sweldo ay tumaas ng maraming beses. Binigyan pa siya ng shares. Ito ay talagang kamangha-manghang. Kabanata 980. Masayang tumalon si Eric. Mukha siyang tuwang-tuwa na ikinagulat ng mga tao sa mahabang pila. Noong una siyang pumasok, mukhang handang lumaban si Eric. Bakit ganyan ang itsura niya ngayon? Eric, ano ang gusto ng mga tao sa Palmer Group? Mahinang tanong ng isang tao. Mag-ingat ka sa dila mo. Mariing sabi ni Eric habang tinitigasan ang mukha, you shouldn't offend Mr. Hunt too much. Kung patuloy kang magiging impolite, don't blame me for not treating you as a friend. Humph. Pagkasabi niya nito ay nabigla ang mga kasama ni Eric habang mas tuwang-tuwa pa si Eric. Buong umaga, nakaupo si Ethan doon at nagbabasa ng mga resume. Sa tuwing may makikita siyang hindi niya gusto, sinabihan niya ang sekretarya na sabihin na agad silang tinanggal. Kung may nakita siyang taong gusto niya, tatawagan niya ito para makita siya. Ang mga mukhang maayos ay pinanatili at binigyan pa ng mga pagtaas. Halos mabaliw ang mga empleyadong nakatayo sa labas matapos malaman ang tungkol dito. Hindi pa sila nakakita ng sino man na nagsagawa ng mga pagtatasa ng empleyado sa ganitong paraan. Maraming babaeng empleyado ang nahihirapang maglagay ng makeup at subukang magbihis ng kaunti. Palihim na ginagamit ng mga lalaking empleyado ang kanilang laway para gumaan ang kanilang buhok. Umupo si Gus na medyo malungkot. Buong umaga, hinalukay ni Ethan ang lahat ng kasamahan na isinama niya sa kumpanya bilang kanyang impormante. Halos lahat sila ay pinili at sinibak ng walang kaunting pagkamagalang. Matapos pagmasdan si Ethan buong umaga, hindi niya maintindihan kung paano niya hinaypan ang kanyang takip. Parang imposibleng malaman ni Ethan. Pero parang sampal sa mukha ni Gus ang kilos ni Ethan, at ramdam ni Gus ang pamamaga ng mukha niya. Sige, iyon na, sabi ni Ethan pagkatapos suriin ang lahat ng mga empleyado sa mga talaan nang hindi iniiwan ang sinuman. Lumingon siya para tumingin kay Gus at malumanay ng ngumiti habang sinasabi, Mr. Hanover, sa tingin mo ba ay matalas ang mata ko sa mga tao? Ginalaw-galaw ni Gus ang labi niya at awkward na tumawa habang tumatango. Oo, matalas ang mata mo. Oo, matalas ang mata mo. Matalas na mata. Hahaha, gusto ko kapag pinupuri ako ng iba, at gusto ko ring purihin ang iba. Tumayo si Ethan. Mr. Hanover, matalas din ang mata mo. Nang matapos siyang magsalita ay kinuha niya si Diane at diretsyong umalis. Dahil may mga tao sa paligid upang subaybayan ang lahat ng mga bagay na ito, hindi niya kailangang mag-alala.
Hanggat maalis niya ang lahat ng anay at maalis ang mga impormante na palihim na ipinasok ni Gus sa kumpanya, magiging mas madali ang mga bagay-bagay. Pinapanood ni Gus ang pag-alis ni na Ethan at Diane. Hindi siya umimik pero galit na galit ang mukha niya. Wala nang bakas ng pang-aalipuste kay Ethan sa kanyang mga mata. Kung hindi niya matukoy na si Ethan ang may tunay na kapangyarihan sa Palmer Group ngayon, nabuhay siya sa buong buhay niya ng walang kabuluhan. Mr. Hanover. Magiliw na tanong ni Miss Alice, may iba ka pa bang trabaho para sa akin? Trabaho. Nilingon siya ni Gus at sinabing, get your she asterisk done. Ha! Mr. Hanover, ito na ang huling taong nagpasya si Mr. Hunt. Hinawakan ni Miss Alice ang papel na medyo nag-aalangan ngunit binigay pa rin ito kay Gus. Nang makita niya ang sinabi nito, agad siyang nagalit at sumigaw, gusto pa ba niya akong tanggalin? Hindi pa kabilang sa Palmer Group ang kumpanyang ito. Hindi na kinaya ni Gus. Mabilis niyang pinunit ang papel at inihagi sa lupa bago niya ito inapakan ng husto. Ang pinong lalaking pinagkunwari niya sa loob ng mahabang panahon ay wala nang makita. Ang kanyang galit ay natakot sa sekretarya. Kaya tinakpan niya ang kanyang tenga at nagtago sa gilid ng hindi naglakas loob na lumapit. Matapos mailabas ni Gus ang kanyang galit ng marahas, gusto niyang patayin si Ethan. Napakaraming diskarte na ang naisip niya pero ni isa ay hindi niya magamit at nainsulto pa siya ni Ethan. Ethan! Gusto mo ba ang kumpanyang ito? Mangarap ka! Salamat po at sinamahan niyo ako dito. God bless po sa lahat mga idol.